Pag gagawa tayo ng NPL, mag-login lang tayo sa TransferRate portal. Then click natin yung new merge. Then under ng new merge, meron tayong new product listing. Click din natin yan. Pag-enter natin, click lang din natin yung add option sa gilid. So pag-add natin ng NPL, ang una natin gagawin is mag-insert ng photo reference. So choose file lang natin. Then pagka-choose file, upload. So photo reference yung inuna natin para at least alam mo na agad kung ano yung listing na gagawin mo. Sa left side, meron tayong NPL number at yung date request kung kailan mo ginawa yung NPL. Sa date needed naman, i-input natin kung kailan dapat matapos yung listing. So for example, by May 25, kailangan matapos na yung listing natin. Sa date finish naman at status, yung authorized na approver, yung siya mag-i-input dyan. Sa status naman, andito kung for approval, approve, hold, or prohibition yung listing natin. Sa NPL type, kung anong klaseng listing yung gagawin natin kung pre-decorated or customizable. Sa site, either Felix or Roman, then yung sa design count, for example, yung customizable listing na gagawin ko is 6 na designs. Ayun yung lalagay ko. Sa artwork team naman, kung anong klase ng design meron yung listing. For example, dito merong animal, anime, artist, etc. Pero since customizable yung listing ko, customize yung pipiliin ko. Next, yung artwork collection name is related sa artwork team or designs at yung product. For example, customizable acid wash t-shirt yung listing ko. Yung idea from naman is kung saan galing yung photo reference mo. For example, dito galing sa Shopee, so competitor natin. Pero pwede din dyan yung Etsy, Pinterest, Alibaba, etc. Sa listing description naman, isa ito sa mga crucial part. Related dito yung artwork collection name and yung mismong details ng product natin. And take note lang na sa Shopee, 100 characters lang yung maximum. And sa Lazada is 200 characters maximum lang. So paggawa, pwede tayong kumuha ng idea gamit ang AI tools. For example, dito, nagpa-generate na ako ng listing description. Included na rin yung character limit. But make sure lang na i-modify pa natin siya para mas maging accurate pero at least meron na tayong idea. Next, yung listing template. Ito yung mga existing cover templates natin na approve at isa-select natin kung ano yung gusto nating ipagaya doon sa gagawa ng listing natin. Next, yung product count kung ilan yung products na gagamitin natin sa listing. Pwedeng multiple products yan pero example ko, 1 lang for acid wash t-shirts. Sa product for creation kung ilan yung sasampulan. For example, kahit na 6 yung designs ko, pero 4 lang yung papasampulan natin, 4 lang ilalagay ko, then yung the rest, mock-up na lang sa product. Next, sa product destination, saselect natin kung saan ipapadala yung sample after ma-approve yung listing. Example dyan, DM Roman, RC Office. Next, yung priority number, meron dyan 0 hanggang 3, kung ano yung listing na uunahin gagawin. Then yung sa approve by at approve date, sa authorized approver na ulit yan. Next, yung source link naman, ito yung source kung saan mo kinuha yung photo reference. For example, ito yung competitor na pinagkuhanan ko, then copy ko lang yung link, tas paste, then save. Para naman sa products, related to sa product per creation na kung saan yung sasampulan natin. Under nito yung item. So type mo lang, example, acid wash. Tas yung size, then sa price, example din natin is 199. Tas sa design naman, kung ano yung design na ilalagay mo doon sa product na yon. But since customizable yung example ko, wala tayong ilalagay. Next, yun sa product checklist, another crucial part kasi kailangan mong maging specific sa details ng product na ilalagay mo. Pwede tayong mag-multiple selection dito, depende sa product mo, pero since t-shirt lang, yung example ko, click ko lang yung t-shirt, then ilalagay ko sa baba yung specific na kulay na kasama na sa listing. Para sa file submitted at mockup, yung listing creator na ang mag-i-input nun, pagkatapos ma-approve ng listing. Sa upload listing naman, under ito merong video, photo, shop link, sales update, and website photo. Pero yung sa gumagawa ng NPL, sa shop link lang tayo mag-input, the rest nun yung uploader na ang bahala. Example yung sa shop name, pwede yung TransferRate Shopee at TransferRate Lazada. Then sa assigned to naman, sa amin si Kathleen yung uploader. So sa schedule date, same with date needed kung kailan siya nakasked at dapat matapos. Sa act-out date naman, tsaka lang mag-i-input kapag na-approve na yung listing at kung kailan mismo natapos. Then sa time needed, 5 or 10 minutes. Tas rating, listing number, and link, yung uploader na rin ang bahala. Then last, another crucial part is yung process status. Dito kasi nakalagay kung kanino naka-assign yung NPL. For example, sa product at video namin, si Ma'am Dariam ang naka-assign. Then sa product variation, file, mockup, at product, example, sa amin si Sir Bernaby ang naka-assign sa customizable. Then last, yung sa upload, si Kathleen yung sa amin. Then pag na-complete mo na yung details, click mo lang yung finalize para ma-save na siya. Then pwede mong i-reclick ulit para lang ma-review mo pa yung details.